So hello everyone. So I am Darpi Norhamin, Group 8, and I am the first reporter of Group 8. So community intervention and innovation are action made to solve social problem and meet the needs of people in a community. So these innovation create a positive by change by improving living condition, safety, health, and environment. So they can be traditional, lead by professional like teacher, social work, or health worker. So Grace Chore, led by community member and volunteers. They focus on prevention, social justice, and understanding people with their intervention. So, for example, a barangay organized a waste segregation and recycling program resident and student volunteer to educate household, collect recyclable and turn organic waste into compost. So this reduce population, promote responsibility, and help the community earn um, extra income. So in short, community intervention and innovation help communities work together to solve a problem and improve quality of life. So the next one is community engagement. Community member active participate in managing waste by learning and practicing proper segregation, recycling, and composting. This build responsibility and ownership. So for instance, student and resident attend a barangay seminar on waste segregation and help monitor proper disposal. So waste segregation, household separate waste into organic, recyclable, and non-recyclable to make recycling and disposal easier and more effective. So for another example, at home food scrap go to compost bins, plastic bottles are placed in recycling sacks. So on-site utilization, useful materials are reused within the community and organic waste is composed to improve soil quality. So example, compost made from kitchen waste is used for a barangay or school. So public collect service, the community work with local government to ensure regular and proper waste collection and disposal. So example, the barangays schedule weekly collection for residual waste while recyclable are brought through a materials recovery facility. So in short, the CBWM work when the community participates, segregate waste properly, reuse materials, and coordinate with local waste collection services. Environmental protection (CVWM) reduce waste and increase recycling, which help prevent population and protects rivers, seas, and local ecosystem. So, for example, a proper waste segregation prevent plastic from clogging canals and reaching the ocean. So the next is a public health improving good waste management lower health risk by interventing the spread of disease and reducing environmental hazard. Example, regular garbage collection reduce mosquitoes and rats that can cause dengue and leptospirosis. So economic empowerment, CVWM, creates income opportunities through recycling, composting, and waste collection. So for example, community member earn money by selling recyclable or producing compost for local gardens. So in short, the CBWM protect the environment, keeps people healthy, and help the community earn. The circular economy is an economic model
where materials are reused and recycled instead of being thrown away, unlike the linear economy that follow take may dispose. Thus, circular economy keeps product is used for a longer time through sharing, repairing, reusing, refurbishing, and recycling. So, example, instead of throw away broken chairs, the community repairs and repeats them. Plastic bottles are collected and recycled into new product. This reduce waste, save resources, and protect the environment. So, in short, the circular economic turn waste into reuse and reduce environmental damage. Designing out waste and population, products are made in a way that reduce waste and environmental harm from the start. Example is using reusable packaging instead of single-use plastic. So keeping product and materials in use, items are used, repaired, or recycled to extend their life and value. Example, old clothes are donated or resigned instead of being thrown away. Um, Regenerating natural system economic activities help restore nature instead of damaging it. Example is a composting food waste and using it to improve soil and community. The circular economy reduces the use of raw materials by designing product, repaired and recycled product and packaging are made durable and easy to recycle at the end of their life. Consumer use item responsibility while the product offer repair, reuse, and take back service. This system is reduce waste, lower greenhouse gas emission, and protect the environment by keeping materials and continuous use instead of being thrown away. So that's all. Thank you. Good morning everyone. My name is Jomar Socarno. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon is about implementation strategies. Ang implementation strategies ay mga paraan kung paano isinasagawa sa totoong buhay ang circular economy. Ibig sabihin, may mga konkretong hakbang para mabawasan ang basura, mapahaba ang paggamit ng mga produkto, at mas maging responsable ang paggamit ng resources. Number 1 is product design. Ibig sabihin nito, from the start pa lang, iniisip na kung paano gagawing matibay, madaling ayusin at pwedeng i-recycle ang produkto, hindi siya disposable. Sample na lang ito, isang cellphone na pwedeng palitan ang battery at screen imbis na bibili ng bago. Number 2 is business models. Dito pumapasok ang idea na hindi kailangan bilhin ang produkto, kundi ginagamit na lang ito bilang service. Dahil pag-aari pa rin ng kumpanya ang produkto, mas responsable sila sa maintenance at recycling. For example, printer rental sa offices kung saan company ang bahala sa repair at ink recycling. Number 3 is community engagement. Mahalaga ang partisipasyon ng community para maging successful ang circular economy. Kapag involved ang mga tao, mas nagiging aware sila sa tamang waste management at sustainability. For example, barangay recycling programs or cleanup drives na may segregation ng basura. The next is role of the community in the circular economy. Minimizing waste. Ang community ay may malaking role sa pag-practice ng reduce, reuse, recycle sa araw-araw na buhay. For example, pagdadala ng eco bag sa palengke, pagre-reuse ng bote at garapon sa bahay, or pag-upcycle ng lumang damit bilang basahan. The next is promoting resource conservation. Communities help by being mindful sa paggamit ng resources tulad ng tubig, kuryente at raw materials. For example, rainwater harvesting sa barangay, pagpatay ng ilaw kapag hindi ito ginagamit, or sharing tools instead of buying new ones. And the next is fostering a culture of sustainability.
Kapag circular practices ay naging normal sa community, mas nagiging sustainable ang lifestyle at mas maraming opportunities para sa lahat. For example, local markets na nagbebenta ng eco-friendly products or small business na gumagamit ng recycled materials or trainings sa composting at urban gardening. The next is empowering local economies. Community-led initiatives help create local jobs at support small entrepreneurs. For example, repair shops para sa appliances at electronics. Repair shops kung saan tinuturuan ng mga tao mag-ayos ng gamit. Junk shops na maayos ang sistema at nagbabayad ng tama. And the next is addressing social justice and equity. So, ang ibig sabihin nito, circular economy helps ensure na lahat ay may access sa opportunities, lalo na sa marginalized sectors. For example, livelihood programs gamit ang recycled materials, or community cooperatives sa waste management, or inclusive project na may partisipasyon ng kabataan at informal workers. Ang sunod naman ay ang government action for waste management in the Philippines. Number 1 is enacted RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang batas na ito ay nag-require sa mga barangay na mag-segregate ng basura sa source, gumawa ng materials recovery facilities, at mag-promote ng recycling, composting, at proper disposal. For example na lang nito is sa barangay ni Juan. May kanya-kanyang color-coded bins para sa biodegradable, recyclable, at residual waste, at ang mga natitirang organikong basura ay ginagawa nilang compost sa MRF. Number 2 is implemented National Solid Waste Management Programs. May mga programa gaya ng Adopt a River, Clean and Green Barangay, at Basura Mo, Sagot Ko, para hikayatin ang komunidad na maging active sa waste management. For example, tuwing Sabado, naglulungsad ang barangay ng river cleanup kung saan lahat ng residente ay tumutulong mag-alis ng basura sa ilog at nagre-recycle ng natipong plastics. Number 3 is supported circular economy initiatives. Nagbibigay ang gobyerno ng pondo at technical assistance sa recycling centers, eco-brick projects, composting sites, at upcycling workshops. For example, sa isang school may programa na gumagawa ng eco-bricks mula sa plastic bottles na pwedeng gamitin sa paggawa ng garden walls at benches. Number 4 is education and awareness campaigns. DENR at DepEd ay nagkandak ng seminars, workshops, at school programs tungkol sa waste, segregation, recycling, at sustainability. For example, ang mga estudyante ay natuto gumawa ng compost sa klase at paano isegregate ang basura sa tamang paraan. Number 5 is partnerships with local government units. Binibigyan ng guidance at monitoring ang barangays para sa tamang waste management practices, kabilang ang collection, segregation, at disposal. For example, ang LGO ay nag-schedule ng bi-weekly garbage collection at nagsiset ng penalties sa mga hindi nagsisegregate ng tama. Number 6 is enforcement of penalties for violations. May fines o sanctions sa mga hindi sumusunod sa waste management rules para mapanatili ang accountability. For example, kung may residenteng magtatapon ng basura sa maling lugar, may multa siyang babayaran o community service na gagawin. So, the next is community-based waste management and SDGs. SDG 2, zero hunger composting organic waste para sa fertile na soil at sustainable agriculture. For example, ang compost mula sa kitchen scraps ay ginagamit sa community vegetable garden. Next is SDG 6, clean water and sanitation. Tamang disposal ng basura para hindi mag-plug ang waterways. For example, dahil sa proper waste disposal, malinis ang kanal at wala nang baha sa rainy season. Next is SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Malinis at maayos na komunidad, healthier urban, rural environment. For example, may mga barangay na may clean street competition para ma-maintain ang kalinisan. The next is SDG 12,
responsible consumption and production. Encourage ang recycling, reuse at reduction ng waste. Example, school project na gumagawa ng tote bags mula sa old t-shirts. The next is SDG 13, Climate Action Circular Waste Practices, less greenhouse gases emission. For example, composting ng food waste at paggamit ng recycled materials sa school projects. And the next is SDG 15, Life on Land, prevent land pollution at protect biodiversity. For example, pagtatanim ng native trees sa areas sa dating basurahan. And next is SDG 17, Partnership for the Goals, Collaboration, and Community, Schools, LGUs, at Organization. For example, joint program ng barangay at NGO para sa monthly coastal cleanup. Good morning, everyone, especially to you, Mom. So I will discuss the green infrastructure and nature-based solution like green gardens evaluation, wetlands, urban forests. So green infrastructure and nature-based solution offer a sustainable and holistic approach to environmental management by working in harmony with natural system. So, ang green infrastructure at nature-based solution ay may paraan kung saan ginagamit natin ang kalikasan para masolusyonan ang environmental problems instead na puro semento. Nakikipag-work tayo kasama ang nature. So number 1, rain gardens, shallow planted areas designed to capture and absorb rainwater from street, roofs, and sidewalk. Function nito is reduce stormwater runoff, filters pollutants, and recharge groundwater. So for example, ang rain gardens ay mababaw na taniman na sumasalo ng rainwater galing sa kalsada at bubong. Nakakatulong ito para mabawasan ang baha at ma-filter ang dumi ng tubig. Number 2, wetlands, natural or restored areas with water-loving plants that store water and filter pollutants. So ang function nito is act as natural sponge, absorbing excess water and purifying it naturally. Ang number 2 is wetlands. Ang wetlands ay parang natural sponge. Ina-absorb nito ang sobrang tubig at nilinis ito ang natural gamit ang mga halaman. So number 3 is urban forestry and vegetation integrated into urban areas. So ang function nito is pulls urban heat, absorb carbon dioxide, reduce air and pollution, and provides habitats for wildlife. So, ang urban forest ay may puno at halaman sa city. Nakakatulong ito para mapababain ang init, linisin ng hangin at magbigay ng tirahan sa wildlife. So, number 1 is concept and relation of GT and NBS green infrastructure and nature-based solution. So, are closely connected approaches that use natural system to address urban and environment challenges. Ito naman, sa concept and relationship of GI and NBS is magkaugnay ang green infrastructure at nature-based solution dahil pareho silang gumagamit ng natural system para i-address ang urban at environmental issues. So, ang importance in modern communities, mahalaga ito sa modern communities dahil nakakatulong ito laban sa flooding, pollution, extreme heat, at pagkawala ng mga natural habitats. So, number 3 is how they work. GI and NBS function by enhancing the natural abilities of ecosystem. So, plants, soil, water, and vegetation absorb rainwater, reduce heat, clean the air, and support wildlife. So, how GS and NBS work? Gumagana ito sa pamamagitan ng plants, soil, at water na nag-a-absorb ng ulan, nagpapalamig ng paligid, naglilinis ng hangin, at sumusuporta sa buhay ilang. Number 4 is benefits sa communities. Green infrastructure and nature-based solution bring multiple advantage. So, environmental benefits.
cleaner water and air, reduce flooding, improve biodiversity. So, ang green infrastructure at nature-based solution ay maraming benefits para sa community. So, environmental benefits, mas malinis na tubig at hangin, mas kaunting baha, at mas maraming klase ng halaman at hayop. So sa social benefits naman is mas healthy ang environment, may mga space na pwedeng tambayan at mas relax, at mas pleasant tignan ang paligid. Sa economic benefits naman, mas mababa ang gasto sa infrastructure, mas kaunti ang damage kapag may disaster, at mas tipid sa long term. Number 5 is contribution to sustainable development. So, GI and NBS support sustainable development by aligning with global environmental goals and national priorities. They help cities grow responsibility without destroying ecosystem. So, number 5 is ang green infrastructure at nature-based solution ay sumusuporta sa sustainable development dahil aligned sila sa global environmental goals at national priorities. Tinutulungan nila ang mga lungsod na mga develop sa maayos na at responsible na paraan nang hindi sinisira ang mga natural ecosystem. Last is number 6. So, number 6 is environmental impact. So, green infrastructure and NBS significantly reduce environmental degradation. They help restore ecosystem, enhance natural habitats, and protect resources such as soil, water, and air. So last is number 6. So, ang environmental impact daw is malaki ang contribution ng GI at NBS sa pagbawas sa environmental damage. Nakakatulong sila sa pag-restore ng ecosystem, pagpapaganda ng habitats ng mga halaman at hayop, at pag-protect ng important resources tulad ng lupa, tubig, at hangin. So, yun lang po, ma'am. So, good morning everyone, especially sa iyo. So, ito po ang pagpapaliwanag ng pagkakatugma ng SDGs. So, ang inisyatiba ay malinaw na nakakahanay sa iba't ibang Sustainable Development Goals SDGs sa pamamagitan ng pagkakasama ng aktibong partisipasyon ng mga komunidad, pangangalaga sa kalikasan at nagbabawas ng panganib sa sakuna sa loob ng balangkas ng circular economy. So SDG 11 Sustainable Cities and Communities. So and communities based management at kahandaan sa sakuna ay nakakatulong sa paglikha ng mas ligtas at mas matatag na mga lungsod at komunidad sa pamamagitan ng pagbawas ng hindi wastong pamahala sa basura, sa paglinis ng mga daluyan ng tubig at pagpapalakas ng lokal na kahandaan, nababawasan ng panganib ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna. Alinsunod sa Pilipinas Disaster Risk Reducting and Management Act of 2010 RA 101 and 21. So SDG 13 Climate Action. So pinapalala ng pagbabago ng klima at tindi at dalas ng mga extreme weather events tulad ng bagyo at pagbaha ang mga inisyatibang pangungunahan ng komunidad tulad ng waste reducting, recycling, ecosystem restoration at local na climate adaptation planning ay nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng climate change sa pagpapalakas ng kakayahang umangkop ng mga komunidad, gaya ng itinaguyod ng Climate Change Act of 2009 RA 9729 at mga programa ng UNDP. So SDG 6 Clean Water and Sanitation. So ang hindi tamang pagtapon ng basura ay nagdudulot ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig at pollution
sa mga pinagkukunan ng tubig sa pamamagitan ng community-based waste segregation at circular economy practices, nababawasan ng pollution, napoprotektahan ng mga ilog at watershed sa napakabuti ang kalidad ng tubig na mahalaga sa napapanatiling pamahala ng tubig at pag-iwas sa pagbaha. So SDG 15 Life on Land, ang mga nature-based solutions tulad ng reforestation, revelation ng bakawan at pangangalaga sa mga wetland ay may mahalagang papel sa pagpigil ng pagsira ng lupa at pagbawas ng panganib sa sakuna. Ang mga programang gaya ng National Greening Program ng DNR at ang Nature-Based Solution Global Standard and EUCN ay nagpapakitang paano nagsisilbing natural na panangga ng malusog at ekosistema laban sa pagbaha, erosion at mga epekto ng climate change. SDG 17 Partnership for the Goals, ang mabisang disaster risk reducing at circular economy models ay nangangailangan ng matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, LGUs, civil society organizations, pribadong sektor at mga komunidad. Ang mga pakikitulungan sinusuportahan ng BARM, UNDP, UNAP, EDCE at World Bank ay nagpapalakas sa implementasyon ng mga pulisya, pagbabahagi ng yaman at nagpapalawak ng kakayahan at komunidad. Community-based waste management search. Tumutukoy ito sa mga pag-aaral at programa na binibigyan din ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa wastong pamahala na basura mula sa segregation, recycling, composting hanggang sa waste reducting. Pinapagitan ng mga pag-aaral na mas epektibo na napanatili ang waste management kapag direktang kasangkot ang mga mamamayan at nakabawas ito sa pagbaha at pollution. Role of the community for circular economy model search. Pinapagitan ng mga sangguniang ito ang mahalagang papel ng komunidad sa pagpapatupad ng circular economy. Ang mga lokal na mamamayan ang pangunahing actor sa reuse, recycling at resource recovery na naging susi sa pagbawas ng basura, pagtipid ng likas na yaman at paglikas ng lokal na kabuhayan. Number 1 is Republic Act No. 10121 2010, Philippine DRRM Act. Itinatag na batas na ito ang balangkas ng Disaster Risk Reducting and Management DRRM sa Pilipinas. Binigyan din nito ang kahandaan ng komunidad pag-iwas ng sakuna at risk reducting sa direktang sinusuportahan ng community-based waste management at environmental protection upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at iba pang sakuna. Number 2 is Republic Act No. 1972 and 29, 2009, Climate Change Act. Layunin ng batas na ito na palakasin ang kakayahan ng bansa sa climate change adaptation at mitigation. Ang mga inisyatibang pangkomunidad tulad ng waste reducting at ecosystem restoration ay mahalagang estratehiya upang mabawasan ang mga epekto ng climate change sa mga lokal na pamayanan. Number 3 is DNR 2022 National Greening Program. Ang National Greening Program ay nakatuon sa reforestation, ecosystem restoration. Sinusuportahan nito ang SDG 15 Life on Land na nagbibigay ng natural na protection laban sa pagbaha, landslide at erosion na mahalaga sa disaster risk reduction. Number 4 is DNR 2022 National Greening Program. Ang National Greening Program ay nakatuon sa reforestation at ecosystem restoration. Sinusuportahan
nito ang SDG Life on Land na nagbibigay ng natural na protection ng natural na pagbaha, landslide at erosion na mahalaga sa disaster risk reduction. Number 5 is UNDP 2021 Climate Change Adaptation and DRR. Binibigyan din ang UNDP ng integration ng climate adaptation at disaster risk reduction. Sinusuportahan nito ang mga community-based approaches at nature-based solution bilang epektibong estratehiya sa pagpalakas ng resilience ng komunidad. Number 6 is UNEP 2021 Nature-Based Solution for Cities. So itinataguyod ng UNEP ang paggamit ng nature-based solutions tulad ng urban, greening, wetland, restoration, at watershed protection upang tagunan ang climate change at disaster risk sa mga lungsod. Number 7 is IUCN 2020 Nature-Based Solution Global Standard. Ang nagbibigay ng UICN ng pandaigdigang pamantayan sa pagpapatupad ng nature-based solution. Tinitiyak nito na ang mga proyekto at epektibo na mapanatili ang kapaki-pakinabang sa kalikasan at komunidad. Number 8 is United Nations 2015 and 2030 Agenda for Sustainable Development. So ito ang pangunahing pandaigdigang balangkas ng 17 Sustainable Development Goals, SDGs, and Community-Based Waste Management, Circular Economy at DRR at direktang sumusuporta sa SDG 6, 11, 13, 15 at 17. Number 9 is World Bank 2020 Integrated Urban Development and Natural Systems. So ipinapakita ng World Bank ang kahalagahan ng pagsasama ng urban development at natural systems. Ang maayos na waste management at ecosystems protection ay mahalaga upang maging resilient at sustainable ang mga lungsod. Number 10 is Asian Disaster Preparedness Center, ADIPC 2019 and CBDRR. Binibigyan din ang ADIPC ang Community-Based Disaster Risk Reducting CBDRR bilang epektibong pamaraan ng pagbawas ng pinsala ng sakuna. Ang aktibong papel ng komunidad at waste management at environmental protection ay mahalaga bahagi ng CBDRR. Yan lang po, mga thank you. Good morning everyone, my name is Agafina M. So now, let's discuss what is government action supporting green infrastructure and nature-based solution. Ito yung network ng mga natural at semi-natural na espasyo tulad ng parks, green, ropes, malaking puno, ilog at wetlands na idinisenyo para magbigay ng benepisyo sa kapaligiran at sa tao. Halimbawa, green ropes sa mga gusali para bawasan init sa lungsod o vice wheels, mga halaman sa tabi ng kalsada para tanggapin ang tubig, ulan at linisin ito bago dumaloy sa mga kanal. Ang nature-based solution naman, ito yung mga paraan na gumamit ng kalikasan mismo para solusyonan sa mga problema tulad ng pagbabago ng klima, baha o pagguho ng lupa. Sinusuportahan ng gobyerno ang green infrastructure at nature-based solution sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas, pagbibigay ng pondo at mga pagsasama nito sa mga plano ng lungsod at komunidad. Ang national policies and laws na binanggit ay ang
mga batas na iniagda ng gobyerno para protektahan ang ating kapaligiran at tulungan tayong harapin ang pagbabago ng klima at mga panganib. Climate Change Republic Act 9729, itong batas na nagsasabi na ang pagbabago ng klima ay isang malaking problema na kailangan harapin ng buong bansa. Bawasan ang mga sanhi ng pagbabago ng klima tulad ng pagbabawas ng polusyon mula sa sasakyan o pabrika. Handaan ang epekto nito tulad ng mas matinding bagyo o tagtuyot para hindi tayo masyadong maapektuhan. Disaster Risk Reduction Republic Act 10121, ito ang batas na tumutulong sa atin na maging handa bago noong at pagkatapos ng kalamidad. Pagtatayo ng mga early warning system para maalam tayo agad kung may paparating na bagyo o lindol. Pagbibigay ng tulong agad kapag may kalamidad tulad ng pagkain o tirahan, pagtatayo ng mga estruktura or resilient laban sa kalamidad. Clean Water and Air Act, Clean Water Act, pinoprotektahan ang ating ilog, lawa, dagat at tubig na iniinom para hindi malason o maduhimihan. Reforestation at Forest Protection Program tulad ng National Greening Program ay ang mga proyekto ng gobyerno na nagtatanim ng maraming puno at pinoprotektahan ang mga kagubatan. Kapag maraming puno, mas malakas ang kapit ng lupa, kaya nabawasan ang pagbaha at landslide, lalo na kapag malakas ang ulan. Nakakatulong din ang mga puno na sumipsip ng carbon dioxide sa hangin, kaya nagbibigay ng solusyon ang climate change. Bukod pa dito, ang watershed restoration ay pag-aalaga sa mga lugar na pinanggagalingan ng tubig para siguradong malinis at tuloy-tuloy ang supply ng tubig para sa mga komunidad. Watershed restoration agencies ay ang mga ahensya ng responsible sa pag-rehabilitate at pag-aalaga ng mga ilog, wetlands, at watershed. Kapag maayos ang mga ito, mas nagiging malinis ang tubig dahil nasasala ang dumi at pollutants. Nakakatulong din ito sa pag-iwas sa baha kasi mas maayos ang daloy at pagsipsip ng tubig ulan. Bukod pa doon, mahalaga rin ito sa pagprotekta ng biodiversity dahil ang mga ilog at wetlands ay tirahan ng maraming hayop at halaman. Ang Urban Greening Initiative ay mga proyekto na ginagawa sa mga lungsod para madagdagan ng mga puno, halaman at green spaces kahit matao na ang lugar. Kasama dito ang tree planting, kalsada, paggawa ng biodiversity parks at paglalaan ng green open spaces tulad ng parks at gardens. Ang mga proyektong ito ay naka-align sa Philippine Development Plan at climate strategies ng bansa. Ibig sabihin, sinusuportahan nila ang plano ng gobyerno para sa mas sustainable at climate resilient na cities. Nakakatulong ang urban greening para magpababa ang init sa lungsod, mapabuti ang air quality, maiwasan ang baha at mapabuti ang kalusugan at well-being ng mga tao. Ang integration and disaster and climate plans ay ibig sabihin isinasama na ang nature-based solution sa mga plano ng gobyerno para sa climate adaptation, flood control at disaster risk
reduction, and nature-based solution ay paggamit ng kalikasan bilang proteksyon tulad ng mangrove, forest laban sa storm surge, mga puno at kagubatan para maiwasan ang landslide at wetland para sumipsip ang sobrang tubig, ulan. Kapag kasama ito sa mga guidelines at plano, mas magiging handa ang mga komunidad sa sakuna tulad ng bagyo at baha habang pinapangalanan din ang environmental. Ang partnership with communities ay tumutukoy sa pagtutulungan ng gobyerno at iba't ibang grupo tulad ng LGUs, NGOs, at mismong mga komunidad. Magkakasama silang gumawa ng mga proyekto tulad ng tree planting, river cleanups, mangrove rehabilitation, at coastal protection. Dahil kasama ang mga tao sa komunidad, mas nagiging epektibo at pangmatagalan ang mga proyekto kasi sila mismo ang nag-aalaga at nagbabantay sa kalikasan. Bukod pa dito, nagbibigay ito ng kaalaman at kabuhayan sa mga residente habang naproprotektahan ang kapaligiran. Education and awareness ay tungkol sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kalikasan at environmental protection. Kasama dito ang mga environment education, programs sa school, community campaigns at training para sa local government units. Layunin nito na maunawa ng tao ang kahalagan ng green solution tulad ng tree planting, wetlands protection, at sustainable practices. Kapag may tamang kaalaman at awareness, mas maraming tao ang sumusuporta at aktibong nakikilahok sa mga environment programs kaya mas epektibo ang pangangalaga sa kalikasan. Ano nga ba ang SG6, Clean Water and Sanitation? Ito ay isa sa mga Sustainable Development Goals 6, Clean Water and Sanitation. Ito ay isa sa mga Sustainable Development Goals, mga layunin na napamatiling pag-unlad ng United Nations. Ang pangunahing layunin nito ay tiyakin na lahat ay may access sa malinis na tubig na iniinom at maayos na sanitation tulad ng malinis na banyo at tamang pagtatapon ng dumi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Improves water quality through natural filtration and natural filtration o kalikasan mismo ang naglilinis ng tubig, hindi kailangan ang mga makina o kemikal. Halimbawa, kapag dinadaloy ang tubig, ulan sa lupa, dumadaan sa mga halaman, bato o kahit sa mga mangrove, kinukuha ng mga ito yung dumi, mikrobyo o ibang polusyon na kasama sa tubig. Kaya pagkatapos niyang dumaan sa mga natural na bagay na ito, nagiging mas malinis at ligtas na iniinom ng tubig. Reduce pollution and rivers, lakes, and groundwater. Ang groundwater ay yung tubig na nasa ilalim ng lupa. Yung kadalasan nating kinukuha para sa inumin kapag pinapalakas natin ang natural filtration at pinoprotektahan natin ang ating ilog, lawa at groundwater, nababawasan yung dumi ng polusyon tulad ng dumi mula sa tahanan, chemical mula sa sakahan o usok mula sa sasakyan na pumapasok doon. SDG 11 ay tungkol sa paggawa ng mga lungsod at komunidad na mas manghinawa at
matibay sa kahit anumang sakuna. Layunin nito ang na bawasan ang pagbaha at sobrang init sa mga syudad at maglagay ng mga green spaces tulad ng parks at open areas para mas healthy at mas masaya ang pamumuhay ng mga tao. SDG 13 Climate Change Action. Ito ay isa sa mga SDG ng UN na tumutulong na harapin ang pagbabago ng klima, yung pagbabago sa panahon na nagdudulot ng mas matinding bagyo, tagtuyot, init at iba pang panganib. Layunin nito ay bawasan ang mga sanhi ng pagbabago ng klima at tulungan ang mga tao na makasabay dito. Absorb carbon dioxide through vegetation muna. Ano yung carbon dioxide? Ito yung gas na galing sa sasakyan, pabrika o kahit sa ating paghinga na nagpapainit ng mundo. Isa ito sa pangunahing sanhi ng pagbabago ng klima. Ang vetivegetation ay yung mga halaman, puno o lahat ng bagay na buhay at may dahon. At ang mga ito ay kumukuha ng carbon dioxide mula sa hangin para sa kanilang paglaki. Tawag dito ay photosynthesis. Parang sila yung natural vacuum cleaner ng mundo. Kinukuha nila yung masamang gas para maging mas malinis at hindi masyadong mainit ang hangin. Help communities adapt to climate-related hazards. Ang climate-related hazard ay yung mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima tulad ng malakas na bagyo, baha, tagtuyot o storm surge. Ang adapt ay ibig sabihin na makasabay o maging handa sa mga ganitong panganib. Halimbawa, pagtatanim ng mga mangroves sa baybayin para pigilan ng storm surge, paggawa ng early warnings para maalam agad kung may paparating na bagyo. Pagtatayo ng mga bahay, matibay na laban sa init, baha. Ito yung paraan para kahit may bagyo na klima, hindi masyadong maapektuhan ang buhay at kabuhay ng mga tao. Prevents pollutants from reaching aquatic ecosystem. Ano ang pollutants? Ito yung mga bagay na nakakasira o nakakalason tulad ng dumi mula sa tahanan, chemical mula sa sakahan o usok mula sa sakyan na pupunta sa tubig. Ang aquatic ecosystem ay yung tahanan ng mga hayop at halaman sa tubig parang dagat at ilog o lawa. Ang SDGs 14 ay nagtatrabaho para hindi makarating yung mga pollutants sa mga lugar na ito. Halimbawa sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura o pagbabawal sa pagtatapon ng chemical sa ilog kaya hindi malalason ang isdang dagat o ibang hayop sa tubig. Protect marine biodiversity via wetland coastal conservations. Marine biodiversity, ito yung iba't ibang uri ng hayop at halaman na nakatira sa dagat tulad ng isda, coral, reefs, sea turtles at sea grass. Wetlands, mga lugar na medyo basa o puno ng tubig tulad ng mangroves, swamps o lagoons. Coastal areas, mga lugar malapit sa dagat tulad ng baybayin o dalampasigan. Ang SDG 14 ay nagproprotekta sa mga ganitong lugar para mapanatili ang marine
biodiversity. Halimbawa, ang mangroves ay tahanan ng maraming isda at napoprotekta sa coral reefs mula sa dumi. Kapag pinoprotektahan natin ang mangroves, pinoprotektahin natin ang lahat ng buhay na nakatira doon. Ang SG-14 ay para siguraduhin na hindi mauubos o masisira ang buhay sa ilalim ng tubig at manatiling malusog at buhay ang ating dagat at ilog. Public Act 10121, ibibigay ito ng legal na batayan para sa paghahanda sa sakuna, pagbawas ng epekto ng panganib, mabilis na pagtugon at recovery, pagkatapos ng kalamidad, na itatag ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na siyang nag-coordinate ng lahat ng disaster effort sa buong bansa. Local Disaster Risk Reduction Plans required ang mga LGU, local government units na gumawa ng local DRMM plan para sa pagkilala sa mga hazards o panganib sa lugar, pagtukoy sa vulnerabilities ng komunidad, pagpaplanong strategies para maibabsan ang epekto ng sakuna. Climate adaptation programs, nag-implement ng mga project para sa ecosystem restoration tulad ng mangrove planting, pag-rehabilitate ng wetlands at watershed para mabawasan ang panganib sa sakuna. Nagtayo rin ng resilient infrastructure tulad ng flood-resistant na roads at bridges. Evacuation centers, nagdaos ng community trainings at awareness campaign para sa disaster, preparedness at climate adaptation. Community engagement, hinikayat ang participant ng local communities, NGOs at school sa DRMM programs, pinopromote ang community-based early warning systems, tree planting at rehabilitation sa mga rivers at coastal areas.